natin sa isda yung ating sauce. Ibabalik natin dito yung ating fish para mas maluto pa siya. So, ito yung ating fish fillet mga friendship. Nalinisan na natin at nalagyan natin ng slice dito sa kanyang sangside. At lulutuin natin ito dito sa ating curry sauce. At after, i-coat natin ng corn flour, pepper, at salt para magkalasa naman siya mga friendship. And then, after, i-coat natin siya sa breadcrumbs. After natin siyang mababad sa egg with parsley. Ayan, ito yung ating pangkukut sa kanya para pag after natin na maprito, masarap siya at crunchy. Ito yung ating pagsasides, yung broccoli at carrots. Ayan, so ima-marinate muna natin yung ating fish dito sa ating mixture. Corn flour, pepper, and salt para magkalasa yung ating fish fillet mga friendship. And then i-rest muna natin siya bago natin siya isusok doon naman sa next nating pang-marinate na egg mixture. So dapat malagyan nyo lahat ng marinade flour yung ating fish, including dun sa slice sides ng cuts natin. Ayan, lagyan natin siya ng maayos ng kanyang mga cuts dyan. Lagyan natin lahat ng ating marinade flour, and then i-rest natin muna siya ng mga 5 minutes or more. And then ayan, ito yung ating egg. Lalagyan natin ng salt and pepper, tapos konting chopped spring onion para magkakulay naman yung ating egg ng green at magkalasa mga friendship. Then mix lang natin muna yan dyan. After natin ma-mix ng maayos yung ating egg, scramble natin yan. At saka natin iso-soak dito yung ating na marinade na fish fillet. Yan, ganyan. Didiin lang natin mga friendship para mapasukan ng egg mixture yung mga na slice natin dyan sa kabilang side ng ating fish para dumikit yung ating breadcrumbs mamaya pag nilagyan na natin siya o kinote na natin siya sa breadcrumbs. Yan, yung mga singit-singit dapat natin lagyan yan para pumasok lahat yung lasa ng egg dyan. Dito naman sa plate kung nasaan natin minarinate yung ating fish ng flour, dito na lang tayo maglalagay ng breadcrumbs. And after that, na-soak na natin sa egg yung ating fish, i-coat naman natin siya ng breadcrumbs bago natin siya prituhin para hindi magkalamog-lamog yung ating fish mga friendship. Ganyan yung process ng paggawa ng katsu mga friendship. Meat, chicken, and fish or other kind of seafoods na pwede nating i-coat ng breadcrumbs na ganito. Ayan. Lagay natin lahat yan, pati yung kasuk-sulukan ng mga na-slice natin dyan sa other side na. And then, ayan, magpapainit tayo ng oil sa ating frying pan. Sakto lang yung ating nilagay na oil mga friendship para hindi naman masayang. Kasi maglalasa yan ng ating fish at hindi na natin magagamit. Kung gusto nyo namang i-deep fry ang inyong fish, pwede rin.
ayan, ito yung ating process sa ating pag-fry ng ating fish fillet. Para makarecover na kagad yung ating fish sa other side. Tatabunan natin siya ng mainit na oil para pag binaligtad natin, hindi na siya magdidikit mga friendship. So, ayan, i-brown lang natin yung ating fish, each sides. At saka, dapat nasa low, medium heat lang yung ating apoy mga friendship. And then, set aside muna natin yung ating fish. At magluluto na tayo ng ating curry sauce. Ito yung instant curry sauce mga friendship na nabili ko sa supermarket doon sa mix ng groceries na maraming paninda sa iba't ibang products. So, 4 na piraso ito mga friendship. Kukuha lang tayo ng 2 piraso. At yan, tutunawin natin sa mainit na mantika. Pero konti lang yung oil mga friendship para hindi siya masyadong greasy yung ating sauce. Pag ganito na siya, lalagyan natin na ng tubig. Ayan. At papakuluin natin hanggang mag-melt yung ating instant curry cubes. So, ito na yun siya mga friendship. Stir lang natin siya hanggang matunaw yung ating curry cubes mga friendship. And pag ganito na yung itsura ng ating sauce, pwede na nating lagyan ng slurry mga friendship para naman mag-thicken yung ating sauce. Hindi siya runny pagka linagay natin doon sa ating serving plate. Pag okay na tong ating sauce mga friendship, pwede na natin ibalik yung ating fish. Instead of ibubuhos natin, itatap up natin sa taas na ibabaw ng ating fish katsu yung ating sauce. Ibabalik natin dito yung ating fish para naman mas maluto yung sa loob ng ating fish mga friendship. Habang naantay natin yung ating fish, mag-garnish naman tayo dito ng ating side dish vegetables. Yung ating pinakulong broccoli at carrots. Ayan, ayusin lang natin dito sa ating serving plate mga friendship. Ganyan. And then, lalagyan muna natin siya ng sauce bago natin ilagay yung ating fish katsu. Ayan, ganyan lang siya ka very simple mga friendship yung ating recipe. So, ayan mga friendship, after natin maset yung ating serving plate, pwede na natin ibalik dito yung ating fish fillet katsu. And lagyan natin ng konting chopped spring onion sa ibabaw niya mga friendship. Mas magandang tingnan. So, ito yung aking version ng fish fillet katsu in curry sauce mga friendship. Kung nagustuhan mo tong video na to, mag-leave ka naman ng comments mo kung anong masasabi mo dito sa ating recipe na to. At mag-iwan ka na din ng thumbs up dyan mga friendship. Thank you for watching. Bye-bye.